Hello, no. So ngayon, no, ngayong buwan ng January 2026, dalawang Diyos-Diyosan ang pinaglingkuran, no? Kumbaga ginagawa ng pista ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Mga idolatry, no? Dito sa Cebu, ito yung Santo Niño de Cebu. Dito naman sa Manila is ito yung sa Quiapo ng Poong Nazareno. Dito sa Biblia, kung babasahin mo, no, kung babasahin mo ang Biblia at intindihin mo, malalaman mo na yung mga rebulto na yan, nagawa talaga yan sa kahoy. Malalaman mo, mamulat yung isipan mo na walang kabuluhan yan. Kung babalikan mo ang pinakadulo niyan, ang panday, tao or karpintero, pumupunta sa kagubatan, pumuputol siya ng mga kahoy, tapos gamit yung kaalaman niya at abilidad, gumawa siya ng porma ng isang tao. Pagkatapos mapurma niyang ulo, gawa niyang katawan, kamay, paa, tapos pinagdugtong-dugtong niya ni gamit ang pako at saka martilyo. Pagkita niya na dugtungan niya, pipinturahan niya ito, papagandahin niya ito. Yung maa-attract ang mga tao kung makatingin. Pagkatapos, dadamitan niya ito. Pagkatapos niyan, ipakita niya sa sangkatauhan at sasabihin niya, ito yung bago nating Diyos, hihingi tayo dito ng tulong. Poprosesyonan nila ito sa ilog, sa dagat, or saan man. Ang mga taong ito na gumagawa nito, ito yung sinasabi, no, na spiritually dead. Buhay ang kanilang katawan pero yung mga kaluluwa nila sunog na yan pagdating ng araw. Kalimitan sa mga taong ito, almost 100% na mga tao, or pagpalagay na natin 90%, hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Kung ano man ang sinasabi sa kanilang mga leader, church leader, pare, even nga yung pare, bulag din sa katotohanan. Bit-bit pa rin yung mga rebulto. Sila nga mismo, ligaw. Siyempre, maliligaw din yung membre nila. Kasi sila lang yung nakapiring yung mga mata. Tapos ginigiyahan nila yung iba. Kung saan sila patungo, doon din susunod yung mga member nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ito. May mga ilang porsyento din ng mga tao na nagbabasa din ng Biblia nito. Pero kailanman, every time na mababasa nila yung patungkol sa mga image, larawan, imahe, rebulto, or anuman, nilalaktawan yan. Kung hindi man nilalaktawan yan, binabasang na yan, pero yung isip malayo at hindi inintindihan at hindi sinasapuso. Kaya patuloy ang paglilingkod nila sa mga Diyos-Diyosan na ito. Sasabihin nila, no, na hindi namin yan sinasamba. Lang namin yan, hinahangaan. Guide namin yan, guide. Binubulag kayo ng sarili nyong mata. Nililin lang kayo ng sarili nyong isip at puso. Nabulag kayo, hindi ko alam kung ano ang nagpabulag sa inyo. Basta ang malalaman ko nito, pagdating ng araw sa paghuhukom, magigising kayo na dilat ang mata, na gumagawa kayo ng karumal-dumal sa paningin ng Panginoon nung kayo ay nabubuhay pa. 101% mangyayari yan. Kung hindi nyo imulat ang inyong mata, yan ang mangyayari sa mga taong ito na hindi nag-iisip, hindi nag-intindi kung ano ang kalooban ng Diyos. Sinabi nila, ito si Baby Jesus. Paano magiging Baby Jesus? Kahoy yan. Intindihin mo yung nakasulat sa Biblia noon. Ayoko nang banggitin noon mga verse na yun sa mga patungkol sa mga image. Pababasa nyo yan noong unang panahon.
mga rebulto. Baal yan eh. Kahit pa sasabihin nyo, porma ito ng tao, alam mo sinasabi ng Panginoon. Huwag kayong gumawa ng mga imahe, larawan o rebulto. Nandun sa langit, sa ilalim ng yuta, sa lupa, sa ilalim ng lupa, dagat, or ano paman. Ang Diyos ay espiritu at siya ay sasambahin natin sa espiritu at sa katotohanan. Paano mo masasabi na sumasampalataya ka sa isang bagay na iyong nakikita? Ayon sa kasulatan, sumasampalataya tayo sa isang bagay na hindi natin nakikita kasama ng ating pag-asa na meron at totoo. Hindi yung mga bagay na nakikita natin sa pamamagitan ng mga rebultong kahoy. Tignan nyo, yung mga rebultong kahoy na yan, sa katagalan yan, inaanay. Tapos, iwan ko kung ano gagawin nila para matanggal yung anay. Natatanggal yung pintura, pipinturahan naman nila. So, hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba naiisip na walang kabuluhan yan? Paano mo naiisip? Paano? Isipin mo Ikaw, buhay. Humihingi ka ng tulong at gabay sa isang kahoy na walang buhay. Siraulo lang ang gumagawa niyan. Kung ginagawa mo yan, siraulo ka talaga. Yan ang katotohanan, masakit pero totoo. Kung hindi kayo mamulat sa ngayon, ito ang isipin mo. Ang mga tao, kung titignan mo yung mga nagpo-prosesyon, dami. Kung isipin mo talaga, millions yan eh. Kung lahat ng Pilipinas, millions yan. Isipin mo, mistulas lang dagat. At yung mga pinaprosesyonan nila mga rebulto, parang isang bangka yan. Itong mga taong ito, isipin mo, many as the sand of the seashore. Mas marami pa kasing dami na ng mga buhangin sa dagat. Itong mga tao ito, dire-diretso talaga ito sa apoy ng impyerno. 101% kahit buwisan ko ng buhay yan ang mangyayari sa mga taong sumasamba ng rebulto. Hindi ko sinasabi yan kundi ayon yan sa babala ng Panginoon. Patuloy mong sambahin yan pagdating ng araw, ihanda mo yung kaluluwa mo. Ihanda mo yung sarili mo for judgment sa impyerno. Yung mga demonyo na ayaw mo nakikita, nagagalit ka, yan ang magiging hari mo pagdating ng panahon. Yan ang magtutorture sa inyo ng mga taong sumusuway sa Panginoon. Mga taong binubulag ng sariling isip. Mga taong maraming dahilan na sinasabi, hindi namin sinasambayan, hindi nyo nga sinasamba. Paano hindi nyo sinasamba? Linuruhuran ninyo, hinahalikan ninyo, dinadasalan ninyo. Anong tawag nun? Kahangalan yan. Binubulag kayo ng sarili nyong isip. Yung isipan nyo dumidilim dahil sa kapangyarihan ng demonyo ni Satanas. Upang hindi kayo maniniwala sa katotohanan at patuloy kayong maniniwala sa kasinungalingan hanggang sa araw na dumating ang kalaglagan ninyong lahat na mga tao na sumasamba sa mga anito, Diyos-Diyosan, rebulto, santo, or miri, or kahit sino. Si Kristo bumaba sa lupa at siya lamang ang daan patungo sa Ama. Siya lamang ang sabahin. Ang sinabi ng ating Panginoong si Kristo, ang mga taong mananatili sa Kanya, mananatili din si Kristo sa kanila. Si Kristo ang nagsabi, I am the life and the resurrection. Kung mamatay ka diyan sa pananampalataya mo kay Kristo. Si Kristo ang buhay at ang muling pagkabuhay. At ikaw ay mabubuhay. Pero kung namatay ka diyan sa kahoy na patay ka talaga. Kasi walang buhay yan. Hindi nakakatulong yan sa iyo. At iniisip mo, yan ay Diyos mo na siya magliligtas sa iyo. Nagkakamali ka. Yan ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Maniwala ka sa akin. 101% yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.